tanong ko, doon sa mga taong naghahanda sa kasal, gumagastos ng napakaraming pera, mahabang effort, at kung ano-ano mga plano. Diba? Nagagawa mo itong paghandaan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ano naman ang plano mo sa Ramadan? Diba? Kung ikaw ay tunay na Muslima, kung ikaw ay tunay na Muslim na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso, ano ang plano mo ngayong Ramadan? Dahil ang board exam, kapag bumagsak ka, mayroon ka pang take 1 and take 2 in hanggang kailan mo gusto mag-take. Pero yung Ramadan na minsan lang dumating sa buhay natin, na talaga namang ang mga sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, umiiyak sila sa Allah, hindi lang nila pinaghahandaan. After Ramadan, hinihingi nila sa Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik na Ramadan. And 6 months before Ramadan, nagdudua sila, Allahumma balik na Ramadan. Ganoon ka-importante sa kanila ang Ramadan. Pero tayo, para bagang sa sobrang gafla, no, heedlessness ng mga kabataan, ng mga kababaihan, ng mga nanay, ng mga brothers, no, para bagang okay lang na darating ang Ramadan. Ilan sa atin ang nagdua ng Allahumma balik na Ramadan? Ilan sa atin ang nagplano? Maaari, kapatid, ayaw mo magplano kasi iniisip mo, hindi ko kayang mag-qiyamul layl araw-araw. Maaring iniisip mo, hindi ko kayang magplano kung paano ko tatapusin yung tilawa ng buong Quran dahil hindi ako marunong magbasa. Maaring iniisip mo, hindi ko kayang magtahajjud gabi-gabi dahil ang tahajjud ay para lang sa mga ulama, para lang sa mga duat, para lang sa mga mananampalatayang mga mu'min at mu'minat. Anak, kapatid, kung ito ang pananaw mo, wala kang matatapos. Pero tatandaan mo, if you failed to plan, you plan to fail. Diba? Wala ka talaga matatapos at dadaan ng Ramadan na 30 araw nang wala kang natapos kahit nakatiting. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa tayong ilang araw bago dumating ang simoy ng Ramadan al-Mubarak. Magplano tayo. Isipin mo na lang at takulakan. Isipin mo na lang, sister, brother, ano ang mag-motivate sa'yo? 11 months na buong buhay mo, maaaring wala kang ginawa kundi puro suway ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring 11 months, zero sala. Maaaring 11 months, ang laman ng utak mo, TikTok, vlogger, ano ang bagong movie, haram stuff. Maaaring buong 11 months, wala kang ginawa para i-worship ang Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, anak, bibigyan ka ng Allah ng pagkakataon na mabuhay, inshallah, ngayong Ramadan. Bibigyan ka niya ng pagkakataon para ma-reconnect mo yung relationship mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para magtawba ka. Para makakuha ka ng limpak-limpak na gantimpala na hindi mo kayang isipin kung gaano kalaki ang bawat segundo ng zikr, ang bawat momentum at minuto ng pagbabasa ng Quran. Bawat oras na ikaw ay nagkikiyamul layl, yung buong araw na ikaw ay nag-aayuno, naiisip mo ba, anak, kung gaano kalaki ang reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala? So mga anak, I am not expecting everyone here na maging perfect ang kanyang qiyamul layl o maging perfect ang kanyang sunnah o makapagtamat ng 7 or 5 or 3 times ng Quran. But what is important is at least may plano ka. May plano ka, no matter how small. Bakit kailangan mo ng plano? Kasi estudyante ka. Right? Bakit kailangan mo magplano kung ano yung gagawin mo sa Ramadan? Kasi nagtatrabaho ka. Busy ka sa opisina. Bakit kailangan mo magplano? Kasi nanay ka. Dahil tatay ka. Naghahanap buhay ka. Marami kang responsibility. Hindi ka malaika. Right? So kahit na Ramadan, mahirap para sa atin ang iwanan ng dunya. Right? Pero kung may plano ka na sinusunod, inshallah mararamdaman mo that no matter how small the dhikr, kahit ito man ay isang araw lang na 10 astagfirullah al-azim, just imagine wala pang 1 minuto, ilalagay mo lang, mag-aastagfir ako ng 10. Right? Mula sa loob ng pagitan ng Fajr at saka ng Dhuhr, isipin mo, 6 na oras yun, mag-aastagfirullah ka lang ng 10, wala pang 1 minuto, anak. Magbabasa lang ako ng 1 page ng Quran. Right? Pagkatapos kong mag-lunch sa office, wala pang 5 minuto yung natakulekan. Kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, magtatamat ako ng tafsir ng Quran. Iintindihin ko ang English, Tagalog, Maranao, Maguindanao, taon translation ng Quran. Wala pang 5 minuto yun, anak. Right? Magkikiyam ako ng qiyamul layl, ng salatut tarawih. Right? Nang kahit na 2 rakaat lang, hindi ko kayang humabol sa masjid, pero bago ako matulog, magkikiyamul layl ako ng 2 rakaat lang. Bago ako mag-take ng suhur, magsusunna ako ng salatul fajr. Kahit ang binabasa ko lang ay kul huwallahu ahad, o di kaya ay kul a'udhu birabbil falaq, o di kaya ay kul a'udhu birabbin nas. Mga anak,
I am not asking you to plan a huge amal, right? Na magiging exaggerate ka lang sa loob ng 10 araw, na mag-full pack ang masjid, pagkatapos ng 10 araw, wala nang tao sa masjid. I am asking you and advising you na kahit papaano gumawa ka ng plano mo na talaga namang napakaliit, pero ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo at takulay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hindi sinabi ng Allah na aktsaru amala. Right? Hindi niya sinabi na nilikha ko ang kamatayan at ang buhay para malaman ko kung sino sa inyo ang gagawa ng isang katutak na good deeds. Not aktsaru amala. Pero ang sinabi niya, ahsanu amala. Meaning, no matter how small yung zikr na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na 10 lang sa isang araw, as long as it is heartily from the heart, ikhlas lillah, right, and continues, then sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay napaka-importante at napakahalaga at katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga anak, it's not the quantity of the amalun salih, but it is the quality and the continuity of the good deeds. Right? So mga takulyakan, magplano ka, no matter how small. At wag mo ikukumpara yung sarili mo sa for example, sa best friend mo. Ala, yung best friend ko, nabalitaan ko, 3 araw nakatamatan ng Quran. 10 araw, tamatan niya ang Quran. Ang kanyang goal, 3 beses magkatamat ng Quran sa Ramadan. Saan naman ako nito, banda? Anak, comparison even to good deeds will really make you upset. Okay? So again, ulitin ko lang, ang advice ko sa'yo, magplano ka ng good deeds, right? From dhikr to dua, to sadaqah, right? Ilang bagay sa sadaqah mo? Ano bang if tarosaim na gagawin mo? Subhanallah. And you will see a huge changes in your life. Mararamdaman mo yung baraka, mga takulekan ng Ramadan